bagay lamang ang pinag-ikutan ng buong buhay ni Lavinia, ang pag-arte. Pinangarap niya na maging isang sikat na actress, ngunit hindi niya alam kung paano niya ito matutupad. Siya ay isang anak ng asawang magsasaka, tila natakpan ng makakapal na ulap ang kanyang mga pangarap. Isang gabi, nadatnan ni Lavinia ang sarili na nakadungaw sa kanyang bintana habang pinagmamasdan ang mga nagniningning ng bituin sa madilim na kalangitan na tila naghihintay sa katuparan ng kanyang mga pangarap. Anak, nakatingin ka na naman sa mga bituin. Wala lang po, Tay. Pinapangarap ko lang na maging isa sa kanila. Oo naman anak, basta hayaan mo lang ang iyong sarili upang tuparin ang iyong mga pangarap. Talaga po, Itay? Alam mo anak, hindi malabong sumikat ka. Tandaan mo at mayroon ka na mga ganda tulad ng iyong ina. Alam mo, Lavinia, may mga bagay na nangyayari para sa'yo o kahit para sa akin. Tignan mo ako. Ginawa ko na ang lahat. Pero ano ako ngayon? Isang nangangarap na po ako. Totoo naman ang sinabi ko, diba? Huwag mo kayaang umasa ang bata sa gitna. Nang gabing iyon, nanaginip si Lavinia. Napanaginipan niya ang kahihinatnan ng kanyang walang patid na pangarap. Ngunit maningning na bituin si Lavinia at siya ay tinitingala ng maraming tao. Ngunit sa huli, isa pa rin iyong panag. Kinabukasan, may dumating na isang estranghero sa kanilang tahanan. Nakabihis ito ng formal, matikas at tila edukado. Kaagad nitong napansin ang ganda ni Lavinia. Anak, may naghahanap sa iyo. Itay, sino po ba yan? Magandang araw. Hindi sanay si Lavinia sa paghalik sa kamay na ginawa ng Ginoo, kaya nagpakita ito ng mukhang tila na bigla. Patawarin niyo ho ako. Bigay lamang ako sa isang napakagandang binibini. Ayos lang, Ginoo. Sino ka nga pala? Ako nga pala si Roberto. Galing ako sa syudad. Ikaw, ano naman ang pangalan mo? Ako si Lavinia. Ano naman ang nagdala sa'yo rito, Ginoong Roberto? Nalaman kong may angking talento ka raw sa pag-arte at pagkanta. Kaya naman nagsadya ako dito sa inyong tahanan upang makausap ka. Para saan? At tila sobrang bilis ng pangyayari sa buhay ni Lavinia. Noong una, isa pa lamang panaginip ang kanyang mga pangarap. Ngunit nakaharap niya na ang taong pumupuri sa kanya, tila nawala na ng laman ng kibo si Lavinia. Hindi nagtagal, tumuloy na sa isang relasyon ang pagkakaibigan ni Ginoong Roberto at Lavinia. Mas lalong naramdaman ni Lavinia ang swerte at kaginhawaan sa kanyang buhay. Ngunit nagsisimula pa lamang ang pasakit sa buhay ni Lavinia, natuklasan niya ang tunay na pagkatao ni Ginoong Roberto. Nalaman niyang may asawa pala ito at may mga anak. Naiwang malungkot si Lavinia at wala na siyang ibang nagawa kundi umiyak. Pinagpatuloy ni Lavinia ang pagpapalago sa makasimulang pangarap, ngunit sa kabila ng kasikatan na tinatamasa, may isang bagay pa rin na hinahanap si Lavinia. Isang araw, humahangos na pumasok ang ina ni Lavinia sa kanyang kwarto. Nakaukit sa mga mata nito ang labis na pagkamangha at pagkagulat. Nay! Bakit ganyan ang itsura mo? Naku, may bisita ka, anak. Kaya tingin mo na yung ginagawa mo. Hindi po pwede, Inay. Hindi na po ako ng director namin. Tinawagan naman yung bisita mo yung director mo. Alam niya hindi ka makakarating. Pero bakit, Nay? Sino ba ang bisita ko na yan? Lumabas si Lavinia sa kanyang kwarto at napilitan siyang isa ng tabi ang mga gawain. Nang makita niya ang naghihintay na bisita, mas malaki ang pagkamanghang gumuhit sa buong pagkatao ni Lavinia. Si Eduardo? Ano po ang nagdala sa inyo? Dito sa aming tahanan. Hello si Lavinia, hindi ba? Isa mo akong tagahanga. Ako, hindi ko siya nagagalak sa itong karin. Talaga po? Maraming salamat po, mahal na prinsesa. Hindi ko alam na nagpapapatala ang inyong atensyon. Maganda ka pala sa pagdala ng Lilia. Nakakabigyan niya yung pagdalay. Hindi makapaniwala si Lavinia. Nasa harapan niya ang prinsipe ng kanilang bansa at mas lalo siyang nagulat nang hinalikan nito ang kanyang mga kamay. Natatarantang yumuko naman si Lavinia upang magbigay galang sa prinsipe. Lumipas ang araw na parang paulit-ulit ang mga nangyayari kay Lavinia. Halos araw-araw siyang binibisita ni Prinsipe Eduardo sa kanilang bahay na tila naliligaw ito sa kanya. Hindi naman umasa ang pusong naghihintay ni Lavinia. Sa
simula pa lang, alam niyang malabo itong mangyari. Lumalim ang pagtitinginan ng dalawa, kaya hindi nakapagtatakang ang pagkakaibigan nila ay natuloy sa pag-iibigan. Nanatiling lihim ang kanilang relasyon upang maiwasan ang skandal. Ngunit tila ayaw magpapigil ng pusong nagwawala ng prinsipe. Ano ba? Oo naman, Prinsesa Eduardo. Bakit mo naman yan naitanong? Hindi lang sila masaya na ganito ang relasyon. Wait pa natin mga pagkain sa pagkakimukan dahil sa gabi. Makontento na lang tayo, mahal na Prinsesa. Ang mahalaga, ay mayroon akong tayo. Hindi ako kontento sa tayo. Ano ibig niyo sabihin? Hindi na naging lihim ang pagmamahalan ng dalawa at naisip na nilang mag-isang dibdib. Hindi rin nagtagal, kaagad silang nagmaisang sularinig ang dadatal at susubok sa kanilang pagmamahalan. Magandang umaga po, mahal na Reyna. Hindi sumagot ang Reyna sa magandang bati ni Lavinia, bagkos nagbitiw ito ng buntong hininga at nagtaas ng kilay. Tinignan niya. Ikaw ba ang pinakasalan ng anak ko? Opo, Gusto kong malaman, Lavinia. Bakit mo naisipang magpakasal sa prinsipe? mahal na mahal ko po siya, Reyna Rebecca. At malaking karangalan po ang pagsilbihan siya sa habang panahon. Alam mo naman sigurong hindi magtatagal at mamanahin ng anak ko ang trono mula sa ama niya. Alam ko po, mahal na Reyna. Tatapatin kita, Lavinia. Ayaw kita para sa prinsipe. Malay ko ba kung isa ka lang probinsya ng ambisyosa na nais maging reyna ng bansang ito? Naku, hindi po, mahal na Reyna. Hindi ko po hinangad ang isang mataas na antas sa bansa. Gugustuhin ko pong paglingkuran ang inyong anak bilang asawa niya. Tumalikod na lang ang Reyna kasabay ng pagwasiwas ng kanyang itim na bestida. Iniwan nito si Lavinia habang nakatayo sa dulo ng pasilyo. Sa kabilang banda, hindi lingid sa kaalaman ni Lavinia ang mga hakbang ng Reyna upang ilayo siya kay Prinsipe Eduardo. Kaya naman, nag-isip siya ng sarili niyang hakbang para magustuhan siya ng Reyna. Nang mga sumunod na araw, nakarating ang balita sa Reyna tungkol sa mga ginagawang programa ni Lavinia. Gumawa si Lavinia ng mga solusyon upang lutasin ang mga isyong panlipunan sa buong bansa. Naisip ni Lavinia na pagkaisahin ang mga mamamayan at hindi naman siya nabigo. Tila naging isang sakit ang pagkalat ng kapaitan ni Lavinia sa buong bansa. Sa kabilang banda, lalo namang nagalit si Reyna Rebecca. Nag-isip ng napakaraming balak si Reyna Rebecca, ngunit hindi siya nagtagumpay. Tila kakambal ni Lavinia ang proteksyon laban sa nagagalit na Reyna. Kaya naman, tinuklas ni Reyna Rebecca ang pagkatao ni Lavinia at ginamit na niya ang huli sa kanyang mga alas. Ako nga po, mahal na Reyna. Ano pong inyong sadya? Isang karangalan po, mahal na Reyna. Ano po yun? Kamusta na, Lavinia? Roberto? Tama ka. Ako nga. Kamusta na kayo ng mahal na Prinsipe Eduardo? Bakit nagbalik ka pa sa buhay ko, Roberto? Alam mo, Lavinia, ako naman talaga nalalapit sa buhay mo. Tapos na tayo, hindi ba? Ngunit, maaari pa rin naman ang relasyon natin, hindi ba? Tumigil ka na, Roberto. Masaya na ako ngayon sa buhay ko. Hindi na ako magtatago sa ilalim sa lawal mo. Hindi maaari, Lavinia. Akin ka lang at akin lang. Ako na ang kabiyak ni Prinsipe Eduardo, kaya bitiwan mo na ako. Paano kung sabihin ko na kaya kong paikutin ng prinsipe sa palad ko at sirahan ka sa kanya? Ano? Gugustuhin mo bang maghiwalay kayo dahil sa pagkarapat mo? Ha? Gusto mo ba yun? Wala kang Kamusta naman puso, ang pakiramdam Roberto. mo, Lavinia? Maya-maya ihahagal na sa iyo ang iyong katapusan. Kaya ako mahal na rin. Kasamaan ko? Ano bang sinasabi mo, Lavinia? Alam kong pandilinan mo ang lahat, kaya huwag kang magpanggap. Alam mo na pala, kawawang Lavinia. Masyado ka kasing nangarap.
Hindi lahat ng bagay ay kaya mong makuha. Mahal ko ang anak mo. Magkaroon ng kapangyarihan. Wala kang alam sa tunay na pagmamahal, Lavinia. Ikaw yung mahal na Reyna. At isa pa, walang nagmamahal sa'yo. Ikaw ang mas kawawa sa ating dalawa. Ano pa man ang sabihin mo, wala akong pakialam. Makalipas ang ilang buwan, matapos parusahan si Lavinia, nabulabog ang palasyo sa isang palatandaan na tila iniwan sa kwarto ni Lavinia. Isang damit na para sa isang munting prinsipe ang naiwan sa silid ni Lavinia at nakaukit ang isang puting papel ang isang pangalang Enrico. Nag-iwan ito ng malalim na palaisipan sa buong kaharian.